Sa video nga natin na ito mga buddy, lalagyan na natin ang dingding ang bahay ni Diwata para naman makaalis na siya dun sa covered court at makalipat na dito sa bago niyang bahay. Dalawang palitaw isang bitso. Pwede patikman muna ng bitso. Tapos pag hindi ko nagustuhan pwede balik. Ito pala yun. Masarap pala yun. Palitaw akin. Anak sukal. Anak niya ba tayo? Sipag ako. Buti pa yun, tumutulong sa magulang eh. Lalabas na Diretso na ang tulong sa inyo. Very good, Dineng. Magpatuloy mo yan. At ang taong tumutulong sa magulang ay pinagpapala at maagang kinukuha ng Diyos. Wag. At pagkatapos namin kumain dyan, eto, naghalo na kagad kami para matapos na natin yung lalagyan natin ng mga hollow block. Alam nyo, si Diwata, wala talagang kaarte-arte sa katawan niyan. Basta may tutulugan lang na ayos, okay na yan. At simula pagkabata, kasama ko na yan. Kaya naman talagang malapit na malapit ang loob niyan sa mga bading. At medyo kinulang nga tayo ngayon sa hollow block. Kaya eto, bumili muna kami sa malapit na lang. Tsaka ang hirap ng gamit namin na bangkulong dito. Walang preno, baka maaga kaming mamatay. At maraming salamat nga pala sa lahat ng nagbigay dito sa aking mga kabarangay na talaga namang napakalaking tulong. Mapadamit, materyales o pinansyal. Ang mahalaga naman doon ay hindi na sila magsisimula sa zero. Pero ganun talaga ang buhay. May mga pangyayari talaga na hindi mo inaasahan. Bigla ang aksidente o kaya bigla ang problema. Pero ganun talaga. Bilang tao, kailangan mong maranasan yan. Ang pinakamagandang magagawa mo ay harapin yan at matuto sa kung anumang karanasan mo. Kaya nito, pinahila ako ni Kuya tapos hindi ko napansin tagi-tagilid na pala yung hila ko. Kaya sa susunod, gagalingan ko na. Alam ko na ang gagawin ko. At kung magkamali man ulit ako, okay lang. I will keep improving myself until I die. Gusto pa nga yung palta ni Bossing pero sabi ko wag na, hindi naman maarte itong si Diwata. At kung wala ka natututunan sa mga nararanasan mo, ibig sabihin hindi ka nag-i-improve. At kapag hindi ka nag-i-improve, mahihirapan ka sa buhay kasi may mga biglaang problema at mga pangyayari na hindi mo inaasahan. At kung anumang masamang pangyayari o kamalian mo sa nakaraan, kailangan mo nang kalimutan yun. Kasi kahit kailan, hindi na tayo makakabalik sa nakaraan at ang pinakamagandang gawin na lang natin is keep moving forward. Kagaya ng ginagawa ngayon ni Diwata, keep moving forward. Kasi kung hanggang ngayon mag-iyak-iyak yan, eh sigurado wala mangyayari, baka wala pa rin nakatayong bahay hanggang ngayon. Jose, ana? Tindahan? Oo, kindahan yan. May fence to eh. Tindahan na. Pero ang maganda dito, tindahan o ulbo. Tama, baboy mo. Yo. Yayaman ka pa. Oh, yayaman ka pa. Ano? Tindahan yan? Uy, nasa likod. Ulbo nga sana, ulbo. Ay, ulbo nga. Parang ang ulbo. Palalagyan pa sana ng tiles. Maganda yung nga ulbo. Kaganda ng ulbo Lalagyan niyan. niya sana ng tiles. Aw, lalo na kasi ng guys. Bilagay niya sa mukha. Bilagay na siya. At dahil tapos na nga tayo maglagay ng mga kahoy, eto namang mga plywood. At alam nyo ba, etong si Burlangot, wala ring sahod dyan dito, pero dahil kaibigan namin niya na matalik, talaga namang binigyan niya si Diwata ng pag-asa. Tapos ang hinihingi lang yan, langis mula kay Diwata. Eto matindi mga buddy, kapitbahay nila Diwata. Kalahati bakal, tapos kalahati kahoy. Dahil nga kapos sa budget, kailangan talaga magtipid, tapos ang naisip ng gumawa nito, nilagyan lang ng bracket yung kahoy. Yung magkabila ang dulo, yun lang nilagyan niya, tapos winelding niya, para nga naman makatipid sila. Pero yung tibay at quality, ganun pa rin, talaga namang napakagaling ng utak ng Pinoy. At balik na nga tayo dito sa bahay ni Diwata, talaga namang ginagandahan niya bawat pukpok para talagang perfect na perfect ang pagkakagawa. At pagkatapos yan, dito naman tayo sa unahan ng kanyang bahay. Bale, gusto niya nga daw isang bintana lang at dito lang daw sa harapan. Sabi ko nga sa kanya, maglagay din siya ng bintana sa likod kasi doon nagmumula ang hangin tsaka napakaraming puno. Pero ang plano niya pala dito, lalagyan niya ng CR sa likod kaya hindi niya malalagyan yun ng bintana. Tama nga naman, baka nga naman meron sa may CR tapos pagbukas niya ng pinto, pumasok ka masasamang espiritu. At pagkatapos sa unahan, dito naman tayo sa likuran ng pinakahuling lalagyan natin ng mga plywood. Yung gumawa, ang ginawa niya. At kita nyo naman talaga namang unti-unti nang natatapos ito at napakalaki na ng improvement. Meron ng dingding. Para nga hindi na magkamali pa at magkabutas-butas pa, nilagyan na yan ni Burlangot ng linya. O diba? Dahil hindi nagpakain sa lungkot si Diwata, kita nyo naman talaga meron na ulit siyang progress para magsimula. At kahit ano pa mangyari sa buhay natin, na huwag tayong susuko kasi hanggat may buhay, may pag-asa. Ang tunay na walang pag-asa sa buhay ay yung mga taong patay na kasi kahit anong gawin nila, hindi na sila makakagalaw pa.